So ayan, kumukuha muna si sir ng konting concrete para sa slump test. Para sa slump test lang yan. Saka sa temperature check na rin. So gagawin muna natin yung slump test. Ayan yung slump test tool natin. So kada dating ng mixer, ayan, dapat nagkakandak tayo ng slump test. So ang purpose ng slump test is to check the workability or yung lapot or labnaw ng halo natin, ng concrete natin. So mamaya, ayan, lalagyan ni sir yan ng concrete, yung mismong cone hanggang sa mapuno. Temperature check, ilan? 32.3. Ano ang allowable? 36, di ba? Hanggang 36. So pag lumagpas ng 36, rejected yung concrete na yon. Babalik yun sa planta. Ayan, nilalagay na yung sample natin, yung halo dun sa slump test tool natin. So yung paglagay niyan hindi dire-diretso, layer by layer yan. So lalagyan niya muna ng mga ilang layer, tapos itatamp yan using that tamping rod. Yan, ang tawag dyan ay tamping rod. So 25 blows yan, di ba? Usually 25 blows. 25 blows, tapos tsaka lalagyan ng next na layer. Yan. So mas maganda yung ganun, layer by layer, para kahit pa paano na babibrate natin yung concrete natin, na didistribute ng mabuti yung yung mga aggregate, para walang ampa, walang mga voids masyado, ganyan. So ito na yung last layer. So usually 3 layer lang naman yan. So i-tamp natin using tamping rod, 25 blows. After that, i-scrape natin yung taas, yan, para patag. And then iaangat ni sir yung cone natin. Dahan-dahang babagsak yung concrete. And then i-measure ni sir yan yung height from the top ng concrete hanggang dun sa top na ang lalagyan natin, yung cone. So dyan natin makikita kung gaano kalabnaw or kalapot yung concrete natin. Kapag masyadong malaki yung distance from the tamping rod tsaka dun sa top ng concrete natin, ibig sabihin masyadong malabnaw. Pag masyadong malaki yung slump. Pag maliit naman, ibig sabihin masyadong malapot. Okay? So that is slump test. So yung mga concrete mixer natin na dumadating, ginagawan din natin yan ng concrete cylinder. So ito yung mga concrete cylinder form. So lalagyan niya ng concrete, and then ganito yung magiging itsura niya. Ganyan. So kailangan may tag yan para alam natin kung ano yung mga details niya. Ayan, sang project siya gagamitin, anong strength niya. Ito yung project, ito yung strength, 4,500 PSI. Tapos ano yung aggregate size niya, 3/4. And then yung curing time, 28 days. Tapos yung allowable na slump, which is 6 to 8 inches.
and then kung saan siya ginamit for slab, tapos kailan kinuha, tapos pang ilang set. Okay, and then after mga 18 to 24 hours siguro, ano yan, tatanggalin yan dyan sa forma natin, tapos i-cure yan dito sa curing tank. So ito yung curing tank, yan yung mga concrete cylinder sample natin. So dapat nakalublob siya sa tubig kasi nga 'di ba yung concrete natin nag-hydrate yan, magkakaroon ng hydration. So on the process of hardening, may nawawalang moisture. So para hindi magkaroon ng mga shrinkage cracks, mga moisture cracks, kailangan pag may nawala na moisture, merong papalit agad. So kapag nakalublob yan sa tubig, kung may mawala mang moisture, may lumabas. Since nakalublob siya sa tubig, agad-agad may papalit na moisture. So in that way, walang change in volume na magaganap, or minimal lang yung change in volume na magaganap, and walang cracks na mangyayari dun sa concrete cylinder specimen natin. So mas magiging accurate yung testing natin. So pagtapos na yung curing, iaahon yan dyan sa curing tank. Ito yung magiging itsura nyan. So this is subject for compressive strength test para malaman kung na-attain niya na ba yung design strength niya. So ayan siya.